Kabanata 15:01. Muling nagpakita ang mahiwagang lalaki. Arg! Napasigaw si Yugo sa takot. Dahil sa kaba, medyo marahas na pinahihit ng binata ang manibela na muntik ng malihis sa lane ang sasakyan. Nagulat din ang nasa katabi niyang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nagmamadali niyang pinayuhan si Yugo, ginugulo lang kita. Tingnan mo kung gaano kakabahan. Ang karanasang ito ay isang bagay na hindi maiiwasan kapag nagmamaneho ka ng mortuary car. Chill. Ituloy mo lang ang pagmamaneho. Nakaramdam ng pagkabagot ang nasa katanghaliang lalaki, kaya nagsindi siya ng sigarilyo at nagsimulang manigarilyo. Hindi niya namalaya na may mali pala kay Yugo na nasa likod ng manibela. Parang sinapian ng halimaw ang binata. Subconsciously, tumingin muli si Yugo sa rearview mirror. May nanlamig sa likod ng kanyang ulo, pagkatapos ay nakita niyang muli ang pares ng pulang dugong mga mata. Hindi lang yun, may nakita din siyang mukha this time. Hindi ito nasunog, bagkus ay pininturahan ng matingkad na kulay na mga kopya na mukhang napaka-creepy. Sa pagkakataong ito, panay ang titig ng nakakatakot na mukha kay Yugo habang nakangisi ito sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagpakawala ng nakakatalim na sigaw si Yugo tulad ng ginawa niya kanina. Sa halip, naging lubhang kalmado ang binata. Biglang pinabagal ang sasakyan, nalihis siya sa orihinal na ruta at nagmaneho patungo sa isang sanggang bahagi ng kalsada sa unahan niya. Naramdaman ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mali. Nagmamadali siyang lumingon at sumigaw, "Yugo, anong ginagawa mo? Mali ang dinadaanan mo." Gayunpaman, hindi tumugon si Yugo. Sa halip, tinapakan niya ang accelerator at mabilis na sumugod. Pabilis ng pabilis ang takbo ng sasakyan at medyo lubak-lubak ang daan. Maya-maya, medyo na out of balance ang sasakyan. Sa sobrang takot, nagsimulang sumigaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pagtatangkang pigilan si Yugo, ngunit ang binata ay umasal na para siyang sinapian. Wala siyang balak na ihinto ang sasakyan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagsimulang lumaban para sa kontrol ng manibela, ngunit mahigpit itong hinawakan ng mga kamay ni Yugo. Kahit anong pilit ng middle-aged man ay wala siyang magagawa. Biglang lumitaw ang isang mataas na dalles disc sa unahan. Sa wakas ay nawala ng balanse ang sasakyan at gumulong pababa mula sa tuktok ng mataas na dalles disc. Ang lahat ng tao sa kotse ay nagsigawan, "Arg!" Sa wakas ay natauhan si Yugo nang biglang bumagsak ang sasakyan at gumulong pababa sa dalles disc. Ngunit, nakakalungkot, huli na para sa kanya. Ang sasakyan ay gumulong pababa sa dalles disc mula 7 hanggang 8 metro ang taas. Sa kalaunan, nabasag ito sa isang bloke ng bakal, at lahat ng tao sa kotse ay namatay sa impact. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang likurang pinto ng kotse ay marahas na nabasag, at ang nasunog na katawan ni Darkshire na hindi nakilala ay itinapon palabas dito. Kasabay nito, isang tao ang gumapang palabas mula sa likuran ng sasakyan. Nakasuot ng itim, ang misteryosong lalaking ito ay may iba't ibang pattern na ipininta sa makulay na pintura sa kanyang mukha, pati na rin ang mga mata na pulang dugo. Sabay-sabay na lumitaw ang isa pang 5 o 6 na lalaki na may katulad na kasuotan sa paligid ng lugar. Ang bawat isa sa kanila ay may parehong kakaibang hitsura. Kung nandoon si Max Cheever, tiyak na makikilala niya ang grupong ito ng mga tao. Matapos ang pagkamatay ni Andraste Cheever, nang hukayin at dalhin ang kanyang katawan, si Max ang nasa eksena. Ang grupong kumuha ng katawan ni Andraste ay ang parehong grupo ng mga tao na ngayon ay gustong kunin ang katawan ni Darkshire. Gayunpaman, narito ang kakaibang bahagi. Ang grupong ito ng mga lalaki ay lumitaw lamang sa Celestial Empire noon. So, bakit bigla na lang silang susulpot ngayon? Kinuha na nila ang bangkay ni Andraste, pati na rin ang bangkay ni Sachin Taylor, at ngayon ay turn na ni Darkshire. Ano nga ba ang sinusubukang gawin ng grupong ito ng mga tao? Sa sandaling ito, ang isa sa mga lalaki ay lumapit sa bangkay ni Darkshire at sinusukat ito. Dahil sa malagim na pagsabog na iyon, ang buong katawan ni Darkshire ay nasunog ng apoy, at ngayon ay ganap na hindi nakikilala. Nasunog lahat. Yumuko ang lalaki at sinundot ng daliri ang bangkay. Agad na lumitaw ang isang madugong butas sa lugar na kanyang tinutukan. Kapaki-pakinabang pa ba ito para sa atin? Nag-aalalang tanong ng lalaki habang nakatingin sa apat. Maya-maya lang ay may isa pang lalaki na tumingkayad at ganoon din ang ginawa.
Iniunat niya ang daliri at pinisil-pisil ang bangkay. Pinisil niya ng husto hanggang sa punto kung saan nagsimulang maglabas ng kaluskos ang mga buto ni Darkshire. Well, intact pa naman. So, it meets our requirements. Let's carry it away. Bitbit ang mga labi ni Darkshire, ang grupo ng mga lalaki ay tumalbog, at hindi nagtagal ay nawala sa malawak na gabi. Sa paglipas ng panahon, sunod-sunod na umalis ng bansa ang mga miyembro ng Regal Palace. Sa wakas, makalipas ang 2 linggo, lahat sila ay umalis. Sa pagkakataong ito, bagamat nanalo ang Regal Palace, ang organisasyon ay dumanas ng malaking pagkalugi. Hindi nasaktan ng digmaan ang pundasyon nito, ngunit walang alinlangan na naapektuhan sila nito. Noong gabi bago sila umalis, tinalakay ni Tyr Summers, Juan Yates, Clifford Hann, at Olympias White ang mga bagay na may kinalaman sa kinabukasan ng Regal Palace. Matapos ang 2 linggong pagpapagaling, halos bumalik na sa normal ang mood ni Juan. Sinabi ni Tyr, ang dakilang digmaan ng ating organisasyon na naganap sa pagkakataong ito ay tiyak na nakatanggap ng maraming atensyon mula sa maraming internasyonal na dark forces. Susunod, iyong mga kalaban na sumusubok na harapin tayo ay maaaring subukang kumilos. So, after you guys go back, you have to keep your spirits up. We can't let anyone take advantage of the situation. Kumpiyansa na sagot ni Clifford, huwag kang mag-alala, boss. Kung ang mga lalaking iyon ay maglalakas loob na magpakita at tumawid sa amin, papawiin ko sila sa mukha ng mundong ito. Hindi kami tinatawag ng mga tao bilang numero 1 organisasyon sa reynang walang bayad. Okay. Sa pagkakaroon ng maraming kapatid na tulad ni Clifford na nangangalaga sa Regal Palace, lubos na napanatag si Tyr. Tyr, ilang taon ka nang wala? Nasa tabi mo na ang asawa at mga anak mo. Kailan ka babalik? Hindi mo naman kayang mamuhay ng simpleng pamumuhay ng isang ordinaryong lalaki habang buhay, di ba? Tanong ng Olympias. Hindi na ako makakabalik. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Tyr. Don't think that I'm enjoying a simple life with my family for the past 2 years. The truth is, the stuff that I encountered in the Celestial Empire ay mas komplikado kaysa sa anumang nakatagpo ko sa Reign. Sa nakalipas na ilang taon, bihira akong magkaroon ng pagkakataong manatili sa bahay kasama ang aking asawa at mga anak. Ano ito? Bakit ka busy? Hehe. Masyadong matagal bago ipaliwanag ni Tyr ang lahat kay Olympias. Sa katunayan, ang pagiging komplikado ng sinaunang martial arts world sa Celestial Empire ay maraming beses na mas nakakatakot kaysa kay Reign. May isang pa si Tyr, habang marami sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan ang ganap na nakapasok dito. Marami pa siyang dapat gawin, kaya pakiramdam niya ay imposibleng tumigil siya ngayon. Ano ang gagawin mo pagkatapos mong bumalik sa oras na ito? Tanong ni Juan. Una, mananatili ako sa aking pamilya ng ilang araw. Pagkatapos, kailangan kong pumunta sa Imperial Capital City para malaman ang katotohanan tungkol sa pagkalipol sa pamilya ng Yarn, sagot ni Tyr. Ang pagpuksa sa pamilya ng Yarn. Paliwanag ni Tyr, noon, nalipol ang pamilya Yarn dahil sa isang lihim. May kinalaman ito sa sinaunang martial arts world. Patay na si Darkshire ngayon, ngunit pinatay ni Ostermore si Lolo Sean. Tiyak na kailangan kong ipaghiganti siya. At saka, bago mamatay si Lolo Sean, palagi kong nararamdaman na may sinusubukan siyang sabihin sa akin. Kailangan kong malaman ang sagot. Kabanata 1502. Kasing abala ng isang beaver. Sa katunayan, sa sandaling bumalik si Tyr sa Celestial Empire, hindi lang niya ipaghihiganti si Sean Yarn at alamin ang sekreto ng pamilya Yarn, kailangan din niyang harapin ang maraming iba pang bagay. Sinabi sa kanya ng gut feeling ni Tyr na, pagkatapos mabunyag ang sekreto ng pamilya Yarn, oras na para harapin niya ang sinaunang martial arts world. Sa hindi kilalang at misteryosong mundong iyon, napakaraming bagay na kailangan niyang lutisin at alamin ang katotohanan. Kung ito man ay ang katotohanan na ang kanyang lolo, pinsan, at amo ay pumasok sa sinaunang martial arts world, o ang insidente nang makita niya ang kanyang ina sa Mount of Terror, ang lahat ng mga bagay na ito ay may kinalaman kay Tyr. Kaya naman kailangan niyang intindihin ang lahat ng ito, anuman ang mangyari. Sa madaling salita, alam ni Tyr sa kanyang puso na malayo ang kanyang paglalakbay. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa.
Habang lumalayo pa siya sa paglalakbay na ito, pakiramdam niya ay walang katapusan. Sa una, bumalik siya sa Celestial Empire upang makasama ang kanyang pamilya at mamuhay ng mapayapang buhay. Pero ngayon, parang wishful thinking lang ang panaginip niya. Si Clifford at ang iba ay pawang nakatitig kay Tyr na may nakakaawang tingin. Samantala, sa wakas ay hindi na napigilan ni Olympias at humagalpak ng tawa. "Anong tinatawa-tawa mo?" Nakasimangot na tanong ni Tyr, feeling niya ay napuno ng saya ang tawa niya. Sa lahat ng mga hari at general ng Regal Palace, si Olympias lang ang hindi kailanman itinuring na si Tyr ang Palace Master. Palagi niyang sinasabi ang lahat ng gusto niya sa harap niya, at hindi kailanman isinasaalang-alang ang nararamdaman nito. "Tyr, itong sitwasyon mo ay nagpapaalala sa akin ng isang hayop," pang-aasar ni Olympias. Isang hayop? Nataranta ang lahat. Wala silang ideya kung ano ang eksaktong ibig sabihin ng babaeng ito. Anong klaseng hayop? Isang beaver. Hahaha. Walang imek si Tyr. Hinayaan niya lang itong dumalsdas dahil babae si Olympias. Kung si Clifford o si Juan ang naglakas loob na ilarawan siya bilang isang hayop, sinuntok sila ni Tyr. Sandaling natigilan sina Clifford at Juan. Pagkaraan ng ilang segundo, sumimangot si Clifford na may mataimtim na ekspresyon. "Olympias, paano mo mailalarawan ng ganoon ang ating amo? Hindi ba bagay sa kanya ang paglalarawan ko? Ngayong binanggit mo, talagang..." Hahaha. Parehong tumawa si Clifford at Olympias. Maging si Juan, na noon ay nasa isang madilim na mood, sa wakas ay tumawa ng malakas, walang puso. Kung titingnan ng walang pidyaw na pangungutya ng mga kasamahan niya, gustong-gustong sipin ni Tyr ang bawat isa sa kanila, ngunit sa huli ay nagpigil at tumawa kasama sila. "Mga kuya, aalis na tayo bukas. After we part ways this time, I have no idea kung kailan tayo magkikita ulit," ani Tyr. "Boss, tanggalin mo na yung pagkukunwari mo. May asawa at mga anak ka na, hindi mo kami mamimiss ng sobra. Huwag na tayong magsalita number 1, tayo ay iinom. Walang aalis hanggat hindi tayo masaya." Noong gabing iyon, kasing lasing ng isang skunk si Tyr at ang kanyang mga hari at general ng Regal Palace. Kinabukasan, umalis ang huling batch ng mga miyembro ng Regal Palace. Sa puntong ito, wala nang sinuman sa mga miyembro ng organisasyon sa bansa, o alinman sa mga negosyo nito. Mula ngayon, hindi na uunlad ang Regal Palace dito. Sina Tyr, Winifred Zie, Cyrus Labelle, Xanthus Meriem, at ilang iba pa ay sumakay sa parehong flight pabalik sa Celestial Empire. Habang pinagmamasdan ang lupa sa ibaba na inaanod palayo sa bintana, medyo emosyonal si Tyr. Nagsimula sa kaligayahan ang kanilang paglalakbay dahil pumunta sila roon upang dumalo sa kasal ni Juan. Sa simula, naisip nila na ito ay isang magandang paglalakbay. Hindi nila inaasahan na napakaraming bagay ang mangyayari. Marahil si Tyr ay isang mabuting magnet. Kahit saan siya magpunta, may gulo. Si Winifred na tumabi sa kanya ay hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Tyr. Katulad pa rin ng dati niyang nararamdaman. Saan man siya magpunta, kahit anong uri ng panganib ang napuntahan niya, palagi siyang nakadarama ng kagaanan hanggat nasa paligid ang kanyang asawa. "Darling, our trip must have been tough for you," sabi ni Tyr, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Winifred habang ipinapahayag nito ang taos-pusong pag-aalala sa kanya. Sa kabaligtaran, ngumiti si Winifred at umiling. "Ito ay wala. Lagi akong magiging masaya hanggat nasa tabi kita." Sa likod nila, magkatabi si Xanthus at Cyrus. Habang nakikinig kina Tyr at Winifred na walang alinlangan na nagpalitan ng matatamis na bagay, si Xanthus, na laging introvert, ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Palihim niyang sinulyapan si Cyrus at napagtantong nakatingin ito sa labas ng bintana sa puting ulap na may kalmadong ekspresyon. Isang ideya ang lumitaw sa isip ni Xanthus sa mga oras na ito. Nag-ipon ng lakas ng loob, dahan-dahan niyang iniabot ang kamay kay Cyrus. Nakatingin pa rin siya sa labas ng bintana, hindi niya ito napansin. Habang palapit ng palapit ang kamay ni Xanthus sa kamay ni Cyrus ay biglang kinabahan ang binata. Pakiramdam niya ay naging napakabilis ng kanyang paghinga. Sa wakas ay nahawakan na rin ng kamay ni Xanthus ang kamay ni Cyrus. Kaagad, naramdaman niyang parang may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan niya, simula sa mga daliri niya. Hindi napigilan ng binata na kiligin ang lahat. Biglang lumingon si Cyrus at tinitigan si Xanthus na may pagtataka.
Anong ginagawa mo? Ate Zyrus. Ako. Na parang bata na nagkamali, binawi ni Xantes ang kanyang kamay sa bilis ng kidlat. Namula ang buong katawan niya dahil sa hiya. Nang biglang napagtanto ni Zyrus kung ano ang gustong gawin ni Xantes, saglit ding namula ang kanyang mukha. Habang nakaupo silang dalawa na parang troso, biglang naging awkward ang atmosphere. Walang alinlangang narinig ni Natir at Winifred na nakaupo sa unahan, ang paggalaw sa likuran nila. Ilang sandali pa ay napalingon silang dalawa. Xantes, kung minsan ang isang lalaki ay dapat tumayo at mag-asikaso, sabi ni Tir. Kuya Summers, ako. Sinaman ang tingin ni Tir si Xantes. What do you mean by I? Ako ang amo ni Zyrus, at may ituturing din akong dalagang pamilya niya. Kung hindi ka magkusa, hahanap ako ng ibang manliligaw sa kanya. Hindi, boss. Halos magkasabay na sigaw ni Zyrus at Xantes, habang si Natir at Winifred ay nagpalitan ng ngiti. Kaya nga, sa wakas ay nakakuha ng sapat na lakas ng loob si Xantes at hinawakan ang kamay ni Zyrus. Ate Zyrus, I like you. Kahit na ang dalawa ay nasa isang hindi maliwanag na relasyon sa loob ng ilang panahon, at pareho silang interesado sa isa't isa sa simula, sila ay napaka-introvert at mahiyain pagdating sa mga usapin ng puso. Sa makatuwid, wala sa kanila ang nang-ahas na dalhin ang kanilang relasyon sa susunod na antas. Ilang mag-asawa sa mundong ito ang nagpunta sa kani-kanilang landas dahil hindi sila nang-ahas na gumawa ng susunod na hakbang. Kabanata 1503. Pinky Promise. Ngayon, sa wakas ay umunlad na si Xantes sa kanilang relasyon. Kahit anong mangyari, pakakasalan niya ang babaeng ito sa tabi niya at gagawin itong asawa. Nang hawakan ni Xantes ang kamay niya, hindi humiwalay si Zyrus. Sa mga sandaling ito, mabilis ang tibok ng puso niya, parang lalabas na sa dibdib niya. Nang maramdaman niya ang init ng palad ni Xantes at ang pawis sa palad nito, sa wakas ay sumili ang isang malabong ngiti sa kanyang namumula na mukha. Let's decide on a date and hold a banquet for you two, deklara ni Tir mula sa front row. Parehong hindi sumagot sina Zyrus at Xantes. Maya-maya, tumingin ang binata kay Zyrus na masama at nag-propose, Sister Zyrus, are you willing to marry me? Natahimik sandali si Zyrus bago tuluyang tumango. Oo, mas katulad niyan. Sa pagtingin sa mga lovebird na sa wakas ay ikakasal na pagkatapos ng maraming paghihirap, bilang kanilang amo, nakaramdam ng saya si Tir para sa kanila mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkalapag ng eroplano, lumabas ng airport si Tir at ang kanyang mga kaibigan. Nang malaman na babalik sila ngayon, dinala na nina Helen Cole at Jacob Zia si Cyrene Summers sa airport ng maaga upang maghintay. Nang makita niya ang kanyang mga magulang na naglalakad palabas ng airport, sabay takbo si Cyrene sa kanila. Daddy, Mommy, Cyrene. Mabilis na tumakbo si Tir papunta sa anak niya at inakap sabay taas. Pumpkin, have you been a good girl? Nakinig ka ba sa lola at lolo mo sa bahay? Syempre naman po. Mariing tumango si Cyrene. Yup, nakinig nga ako sa kanila. Ilang araw na ang nakalipas, nanalo rin ako sa unang pwesto sa patimpalak ng pagpipinta ng paaralan. Ngumiti si Tir at binigyan ng halik sa pisngi si Cyrene. Ganoon ba? Anong iginuhit ng baby girl ko? Sikreto ko muna ito sa ngayon. Daddy, ipapakita ko ito sa iyo pagkaraan ng ilang araw kapag naibalik ko na ang painting mula sa paaralan, sabi ni Cyrene, na kinusot ang malaki at maitim niyang mga mata. Okay then. Kahit na curious si Daddy sa iginuhit mo, magpipigil ako at maghihintay hanggang sa ibunyag mo sa akin ang sikreto mo. Sige. Nagkwentuhan at nagtawanan ang pamilya nang makasakay sila sa car at bumalik sa villa area ng Lunar Mountain. Pagdating nila sa bahay, pumunta agad si Tir sa kwarto ng dalawa niyang anak na sina Vega Summers at Altair Summers. Ang kambal ay maaari nang umupo at maglaro. Sa sandaling ito, nakaupo sila sa isang malambot na climbing mat, naglalaro ng iba't ibang mga laruan. Nang makita sina Tir at Winifred na pumasok sa silid, bagaman hindi makapagsalita ang dalawang sanggol, alam nilang nakauwi na ang kanilang mga magulang. Pareho silang humajejek habang gumagapang patungo sa kanilang ina. My two little precious ones, Mommy and Daddy is home. Kinuha ni Tir at Winifred ang isang kambal at sinimulan silang asarin.
Noon pa man ay naniniwala si Tyr na walang kapangyarihan o pera sa mundong ito ang maihahambing sa kahalagahan ng muling pagsasama niya sa kanyang pamilya. Ngunit, sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng muling pagsasama ay medyo maikli. Sa makatuwid, itinatangi niya ang bawat minuto at bawat segundo nito. Sa susunod na 2 linggo o higit pa, nanatili si Tyr sa bahay kasama ang kanyang pamilya at mga anak. Sa ngayon, ang Autumn Field Group ay naging nangungunang kumpanya ng fashion sa Celestial Empire. Gayun din, ang korporasyon ay may iba't ibang kaakibat na industriya na umuunlad sa bansa. Sa makatuwid, nang walang pag-aalinlangan, ang grupo ay naging nangungunang lokal na korporasyon. Hindi nagtagal, nagsimula ang senior management ng Autumn Field Group na paunlarin ang kanilang mga industriya sa ibang bansa. Ang kumpanya ay handa ng mag-internasyonal. Ang lahat ng ito ay inalagaan nina Joseph Zia at Graham Davies. Maayos ang pagkakaayos ng lahat. Siyempre, ang pinakamahalagang salik sa tagumpay ng kumpanya ay ang grupo ng mga nangungunang talento na na-recruit ni Tyr sa pamamagitan ng Regal Palace. Ang pagsusumikap nila ang naging dahilan upang makamit ng Autumn Field Group ang kasalukuyang katayuan nito. Dahil si Winifred, ang chairwoman ng Autumn Field Group, ay wala kasama si Tyr na nag-trip, wala na siyang oras para pangasiwaan ang mga gawain ng kumpanya. Kaya, marami siyang dapat abutan na gawain, at naging abala sa mga gawain ng kumpanya mula nang umuwi. Pagkatapos ng ilang talakayan, napagpasyahan na mamuno siya sa isang pangkat upang pumunta sa ibang bansa at makipagkita sa isang nangungunang dayuhang kumpanya ng fashion, upang pag-usapan ang pagtatrabaho ng sama-sama. Sa wakas, handa na ang Autumn Field Group na pumasok sa internasyonal na merkado sa pamamagitan ng pagbubukas ng sangay sa ibang bansa. Hindi na inaalala ni Tyr ang kanyang sarili sa mga usapin ng Autumn Field Group. Kasabay nito, lubos din niyang batid na pangarap ni Winifred na dalhin ang kanyang fashion company sa international market. Kaya naman, kahit anong desisyon ang ginawa ni Winifred, buong-buo siyang susuportahan ni Tyr mula sa likuran, tulad ng kung paano niya ito palaging susuportahan ng walang kondisyon anuman ang gawin nito. Ang masasayang panahon ay laging lumilipes sa isang iglap. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Nang gabing iyon, pagkatapos maghapunan ni Tyr at Winifred, dinala nila ang kanilang mga anak para mamasyal sa gilid ng burol. Pag-uwi nila, nanatili sila sa kwarto ng kambal at nakipaglaro sa kanila. Sa pagkakataong ito, pumasok si Cyrene, may hawak na painting. "Daddy, tingnan mo kung ano ito. Ngayon, isisiwalat ko na sa iyo ang sikreto ko," nakangiting sabi nito, at pinagpag ang painting sa kanyang kamay. Tumayo si Tyr at naglakad papunta sa kanya. "Maaari mo nang ipakita kay Daddy. Ano ang iginuhit mo?" "Iginuhit ko ang ating pamilya." With that, Cyrene handed the painting in her hand to Tyr as she explained, "Daddy, look. I painted so well that I won first place with this." Tiningnan ni Tyr ang painting, na naglalarawan sa kanilang pamilya na may 5. Tumayo si Cyrene sa gitna. Katabi niya sina Tyr at Winifred, na nakaakbay kay Vega at Alter. Iniunat ni Cyrene ang kanyang hinliliit at patuloy na ipinaliwanag kay Tyr ang nilalaman ng kanyang painting. Lastly, she said, "Mommy and Daddy, the reason I drawing this is because I hope that our family will always be able to be happy together in the future. Paprotektahan ako ni na Mommy at Daddy, at paprotektahan ko ang aking nakababatang kapatid na lalaki at babae." Sa ilang sandali, tunay na naantig si Tyr, hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Dahil sa sama ng loob, hindi niya mapigil ang mapatitig sa hingal ni Cyrene. Hanggang sa pagkalipas ng mahabang panahon ay sa wakas ay sinabi niya, "Pumpkin, ang ganda ng ipininta mo." Nabigong pigilin ang kanyang emosyon, niyakap ni Tyr ang kanyang maliit na babae. "Cyrene, Mommy and Daddy will always protect you. But, you must keep your promise to protect your younger siblings too." "Okay." Malakas na tumango si Cyrene, saka iniunat ang kanyang maliit na pinky. "I will protect my younger siblings forever. So, Daddy, let's make a pinky promise." "Okay, gawin natin." Iniunat din ni Tyr ang kanyang daliri. Pinky promise, luno ka ng 1,000 karayom kung magsisinungaling ka." Kabanata 1504. Sa Imperial Capital City.
Gabi na, mahimbing na natutulog si Cyrene Summers at ang kanyang maliliit na kambal na kapatid. Pumunta si Tyr sa balkonahe ng kanyang kwarto at nagsindi ng sigarilyo, nakatingin sa kalangitan sa gabi. Si Tyr ay bihirang manigarilyo sa bahay. Ang katotohanan na siya ay nagsindi ng sigarilyo ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng aba sa kanyang puso. Nakasuot ng pantulog, lumabas ng kwarto si Winifred at niyakap si Tyr mula sa likuran, ipinatong ang mukha sa likod nito. Nababalisa ka ba? Pinatay ni Tyr ang sigarilyo. Time flew by so fast, kalahating buwan na ang lumipas. Kailan mo balak umalis? Kanina pa nalaman ni Winifred na aalis si Tyr. Gayunpaman, sinubukan niyang kontrolin ang kanyang emosyon, sa takot na maapektuhan ang kanyang asawa. Ayoko na. I just want to leave all those things behind and spend the rest of my life with you and our little darlings, ani Tyr. Darating ang araw. Ipagpatuloy mo ang pagpupursige at babalik ka sa amin ng tuluyan kapag nagawa mo na ang kailangan mong gawin, pag-aaliw ni Winifred. Sa tingin mo ba talaga? Si Tyr ay hindi masyadong sigurado sa kanyang sarili. Sa tuwing umuwi siya, buong-buo niyang inialay ang kanyang sarili sa kanyang pamilya. Wala siyang ibang hinangad kundi ang makasama ang kanyang asawa, gayon din ang panuurin ang paglaki ng kanyang mga anak, turuan sila ng mga bagong kasanayan, at kalaunan ay naruroon sila kapag sila ay lumaki at nagpakasal. Gayunpaman, ito ay isang panaginip lamang para kay Tyr. Sa hindi mabilang na mga tungkuling dapat gampanan at mga tungkuling dapat asikasuhin, kahit isang simpleng hiling na tulad niyan ay walang iba kundi isang ligaw na panaginip. Tumalikod si Tyr at hinayla si Winifred at niyakap. I'm sorry sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan mo nitong mga taon. Huwag mo nang uulitin ang mga salitang iyan. Pinandilatan ni Winifred si Tyr, sa pagkukunwari, at ibinaon ang ulo sa yakap nito, na gumuhit ng mga bilog sa dibdib nito gamit ang mga payat nitong daliri. Gabi na, mahal, sa tingin ko ay dapat na tayong pumunta sa kama at matulog. Tyr nodded and lifted Winifred in one sweeping motion. You look beautiful in this night dress, darling. Huwag mo nang tignan. Natigilan si Winifred. Sige, gagawin ko. Sumilay sa mukha ni Tyr ang isang kakaibang ngiti. Kahit na gusto ko. Pagkalipas ng 3 araw, nagsimula si Tyr sa isang bagong paglalakbay na malayo sa Con City. Kinaumagahan, hinatid niya si Cyrene sa paaralan at sinabi sa kanya na maglalakbay muli siya para sa trabaho, at dapat niyang tawagan ito tuwing nami-miss niya ito. Si Cyrene ay isang matinong babae, kahit na ayaw niyang umalis si Tyr, naiintindihan niya na kailangan ng daddy niya sa trabaho. Sinusubukan niyang pigilan ang mga luha, tumango siya. Bandang 10:00 ng umaga, pinaalis ni Winifred at ng kambal, pati na sina Achilles at Cyrus, si Tyr sa airport habang naglalakbay siya patungo sa Imperial Capital City. Bago umalis, tumawag si Tyr kay Dalton Alroy, ang kanyang lolo, na nagsasaad ng mga detalye ng kanyang paglalakbay sa lungsod. Habang siya ay darating upang siyasatin ang sikreto sa likod ng pagpuksa sa pamilya ng Yarn at upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Sean Yarn, kailangan niya ang tulong ng Mad King. Lumipad ang eroplano, patungo sa Imperial Capital City. Nakaupo sa cabin, pinagmasdan ni Tyr ang nawawalang lungsod at nakaramdam ng pananibik para sa pamilyang labis niyang namiss. Walang nakakaalam kung gaano katagal bago ang susunod niyang flight pa uwi. 3 oras ang biyahe mula sa Con City papuntang Imperial Capital City. Bumalik si Tyr sa upuan at naghanda para umidlip. Sa totoo lang, hindi niya gusto ang paglipad. Isang taong nasa ilalim ng kanyang kontrol ang lahat, siya ay may ganap na pananalig sa lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. Gayunpaman, ang lahat ay wala sa kanyang kontrol kapag nakaupo sa isang eroplano. Hindi siya makakalipad, at wala siyang kontrol kung ang eroplano ay masira sa himpapawid. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang lumipad. Maaari bang pumailang lang ang mga tao sa langit tulad ng mga ibon? Iyon ang pumasok sa isip ni Tyr habang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga eksena ng insidente sa Mount of Terror. Dati, nakita niya ang kanyang yumaong ina na madaling tumalon sa isang malaking bangin. Gusto sana niyang sumunod, ngunit napagtanto niyang hindi ito isang puwang para sa mga tao na dumaan. Sa kabilang bahagi ng bangin, isang grupo ng mga taong makukulay ang pananamit ay nagsayaw sa paligid na parang mga espiritu habang patuloy silang nagsasalita kay Tyr sa kakaibang dila, halika kung makakalipad ka.
Maaari ba talagang lumipad ang mga tao? Nahulog sa malalim na pag-iisip si Tyr. Mula sa kanyang kaalaman sa sinaunang martial arts world, mahirap para sa kanya na unawain ang posibilidad. At muli, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na walang imposible. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumigil sa pag-iisip tungkol sa mga walang kabuluhang naiisip. Ang eroplano ay nag-cruise sa altitude habang si Tyr ay nagsimulang matulog na ginaising lamang ng isang maliit na huha sa cabin. Nakaupo sa harap ni Tyr ang isang lalaking kalbo at malaki ang tiyan. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang binibini na makapal ang make-up. Marahil ay nakikibahagi sa isang kapanabik na pag-uusap, sila ay nag-chat ng animated, pinupuno ang cabin ng walang anuman kundi ang kanilang mga boses. I'm not trying to brag here, Lily, but I, fondly, call the shots in the imperial capital city. Kahit kalahati ng underground world ay pag-aari ko. Nakakagulat ka, Mr. Lee. Ang babaeng kilala na si Lily ay tumingin kay Fon ng may paghanga. Gusto kong gumawa ng marka sa industriya ng entertainment ng Imperial Capital City, tutulungan mo ba ako, Mr. Lee? Maaasahan mo ako. Fon tapped his chest in conviction. Narinig mo na ba si Snowfenner, ang pinakamainit na celebrity sa industriya ngayon? Nang marinig niya ang pangalang iyon ay nanlaki ang mga mata ni Lily. Snowfenner. Of course I've heard of her. She's the hottest star in the country now and I believe she's signed to Autumnfield Media, right? That company is one of the best in the industry. Doon ka ba nagtatrabaho? Hindi ako nagtatrabaho sa Autumnfield Media. Iyon ay sinabi, si Henry Walker, ang presidente ng Autumnfield Media, ay nakikinig sa aking sasabihin. Maglalagay ako ng isang salita kapag nakita ko siya. May mga pagkakataong naghihintay para sa iyo, huwag mag-alala, sabi ni Fon. Do you mean it? You're so amazing, Mr. Lee. Although, I've heard that Autumnfield Media is supported by a huge corporation, naisip mo ba na papayag sila sa akin? Kung tatanggi siya, sisiguraduhin kung mawawala ang Autumnfield Media sa harapan ng Imperial Capital City. Kabanata 1505. Ilabas ang iyong sigarilyo. Si Fon Lee ay nagyayabang tungkol sa kanyang sarili, na para bang siya ang pinakamahusay na tao sa buong Imperial Capital City. Nagising sa ingay, wala sa mood si Tyr. Maging ang iba pang mga pasahero ay nag-isip ng masama sa maingay na duo, ngunit nanatiling tahimik upang hindi lumikha ng gulo. Nagulat si Tyr nang marinig ang binanggit ng Autumnfield Media, Snowfenner, at Henry Walker sa kanilang pag-uusap. Ganyan ba kababa ang reputasyon ng Autumnfield Media sa Imperial Capital City? Kaya't ang isang random na kalbo ay madaling makakuha ng kanyang paraan. Anong biro? Ang Autumnfield Media ay isang subsidiary ng Autumnfield Group. Ngayong malapit nang maiugnay si Tyr sa three noble imperial families, masasabing ang grupo ng Autumnfield ay suportado nilang lahat. Naisip ba ng kalbong ito na napakagaling niya na kahit ang tatlong imperial na pamilya ay hindi gaanong mahalaga sa kanyang paningin? Natatawa si Tyr na ang lalaki ay may katapangan na ipagmalaki ang kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, tila naniwala si Lily kay Fon, at tumingin siya sa kalbong lalaki ng may paghanga. Unti-unti niyang nilagay ang mga kamay niya sa kondongan ni Lily, pero wala siyang pakialam. Sa kabaligtaran, talagang tinanggap niya ang hindi inanyayahang aksyon. Sa malalim na pag-uusap, naglabas si Fon ng tabako at nagsimulang manigarilyo. Ang paninigarilyo ay ipinagbabawal sa mga eroplano, ngunit ganap na binaliwala ng taong ito ang panuntunang iyon. Ubo. Ubo. Isang batang babae na nakaupo sa ilang row sa tabi ni Tyr ang nagsimulang umubo ng marahas. Nakaupo sa tabi niya ang kanyang ina. Nang makitang naghihirap ang kanyang anak, sa wakas ay nagsalita siya, Sir, maaari mo bang patayin ang iyong sigarilyo? Ang aking anak na babae ay may matinding hika at hindi makalanghap ng usok sa isang nakakulong na lugar. Lumingon si Fon sa batang ina nang walang balak na ilabas ang kanyang tabako. Ano ang kinalaman ng hika ng iyong anak sa akin? Ito ay tabako, hindi sigarilyo, bulag ka ba? Ang batang ina ay tumingin sa galit. Bawal kang manigarilyo sa isang eroplano. Bingi ka ba? Ito ay isang tabako, hindi isang sigarilyo. Naiinis na si Fon, sumunod naman si Lily na may pananakot, Shut your mouth, lady. What's wrong with Mr. Lee smoking a cigar?
Kung makarinig ako ng isa pang salita mula sa iyo, I'll make sure you get good beating later. Malinaw na ayaw niyang masaktan ang mga maling tao, tumahimik ang batang ina, kahit na ang kanyang anak na babae ay patuloy na umuubo. Maririnig sa cabin ang mga bulong-bulungan at tahimik na usapan, ngunit walang nangahas na magsalita. Sa parehong oras, ang flight attendant ay natanto kung ano ang nangyari sa paligid. Magalang niyang sinabi, "Sir, bawal ang paninigarilyo sa mga eroplano. Please put it out or you shall face legal consequences." "Tinatakot mo ba ako?" Sinaman ng tingin ni Fon ang flight attendant. "Ako si Fon Lee, nabulag ka na ba?" Natigilan ang flight attendant. Malinaw na narinig niya ang pangalan, at sa kanyang reaksyon, ang Fon Lee na ito ay talagang may tiyak na reputasyon sa Imperial Capital City. Sa huling pagkakataon sasabihin ko, tabako ito. Bam! Sa wakas ay tumayo si Tyr at sinuntok si Fon sa tuktok ng kanyang ulo. Ito ay isang light tap, ngunit hindi para kay Fon. "Itapon mo ang sigarilyo," sabi ni Tyr sa nakakatakot na boses, na tila isang Grim Reaper mula sa kailaliman ng hukay. Hawak sa sakit, nagulat si Fon. "Sino ka ba? How dare you hit me?" I said, "Put your cigarette." Malamig na wika ni Tyr at napahawak sa lalamunan si Fon. Nagulat ang lahat sa flight, pati na ang cabin crew. Nabaling ang atensyon nila kay Tyr pero hindi umimik. Samantala, si Lily ay sumisigaw habang si Fon ay nahihirapang huminga at bitawan ang kanyang tabako. Nagmamadaling pinatay ng flight attendant ang tabako at sinabing, "Sir, please calm down and let him go." Dahil ayaw nang magdulot ng gulo, kumalas si Tyr sa pagkakahawak at nagbanta, "Papatayin kita kung maglakas loob kang sumubok ng kahit ano." Bumalik si Fon sa kanyang upuan. Hingal na hingal, marahas siyang umubo at napaupo sa kanyang upuan habang nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang noo. "Okay ka lang ba, Mr. Lee?" Tanong ng isang rattled Lily. Hindi sumagot si Fon. Isang nakamamatay na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata at tila masama ang pakiramdam niya. Inabot pa ng kalahating oras ang eroplano bago lumapag. Nang wala ng mga hindi inaasahang insidente, ligtas na lumapag ang eroplano at nagsimulang bumaba ang mga pasahero. Inilabas ni Fon ang kanyang cellphone at gumawa ng ilang tawag. "Ay Patch, dalhin mo ang mga tauhan mo at salubungin mo ako sa pasukan, mayroon kang 10 minutes. Gusto ko lahat ay nasa paligid ng airport ngayon, last. Tuturuan ko ang isang lalaki ng malaking leksyon ngayon." Matapos gawin ang mga tawag na iyon, lumingon si Fon at pinandilatan si Tyr. "Mayroon kang lakas ng loob na saktan ako, bata. Ipapaalam ko sa iyo ang pakiramdam ng panghihinayang ngayon." Hindi umimik si Tyr bagkos ay binigyan ng isa pang sampal sa mukha si Fon, na ikinatulala ng kalbong lalaki. Hindi siya naglakas loob na magsalita at nagmamadaling tinungo ang exit. Sumunod naman si Tyr sa likod, tahimik na naglakad. Pagkababa ng eroplano, aalis na sana siya sa normal na lane nang ang dating flight attendant ay tumatakbong balisa sa kanya at sinabing, "Sir, huwag kang dumaan sa normal na lane. Si Fon Lee ay hindi dapat guluhin dito sa Imperial Capital City. Nakuha na niya ang mga tauhan niya para hintayin ka sa airport exit. Siguradong malalagay ka sa panganib kapag lumabas ka. You should take the VIP lane." No, hindi, iba ang VIP lane, may mga nagbabantay din doon. Sumabay sa amin ang employees lane. Gustong hawakan ng flight attendant ang kamay ni Tyr, ngunit nailegan ito. "Hoy buddy, hindi ako nagbibiro sa iyo. Hindi mo alam ang mga unspoken rules dito. Seryosong sasaktan ka niya kapag nahawakan ka niya. It's fine. I appreciate your concern. I'll take the regular lane," sabi ni Tyr. Kabanata 1506. Pagbara. "Ano? Natigilan ang flight attendant." "Hindi, sir. Hindi ito ligtas." Walang sabi-sabi, tinungo ni Tyr ang exit. Habang lumalayo siya umaambon at nagsimulang tumunog ang kanyang telepono. "Lolo," bati ni Tyr. Si Dalton Alroy ang tumawag. "Tyr, kararating mo lang ha. Wait at the airport, we are coming to get you. Alam ko kung paano makarating sa Alroy Manor, Lolo. Bakit mo pinaghihirapan ang lahat para sunduin ako?" Tanong ni Tyr na medyo nalilito. Sumagot si Dalton, "Tyr, ibang tao ka na ngayon.
Pagkatapos patayin si Andraste Cheever at patahimikin ang kaguluhan ng martial arts community ng Imperial Capital City, ikaw na ang MVP. Kahit na ang tatlong marangal na pamilya ng Imperial ay tumatawag, talagang higit ka sa aming lahat. Ang iyong pagdating sa Imperial Capital City ay nangangailangan ng malaking pagtanggap, tulad ng kung paano siya tinatanggap ng entourage ng isang emperador pagkatapos niyang bumalik mula sa isang paglalakbay. Ito ang batas. Anong sinasabi mo, Lolo? Hindi ko maintindihan, sabi ni Tyr sa nalilitong tono. Stop quibbling. Hintayin mo ako, malapit na kami. Biglang tinapos ni Dalton ang tawag, iniwan ang nalilito kay Tyr na napakamot sa ulo. Tuloy-tuloy pa rin ang pagulan kahit paglabas na ni Tyr sa airport. Dahil wala siyang payong, basang-basa siya sa lahat ng ulan. Biglang may sumulpot na ilang sasakyan sa harapan niya. Binuksan ang mga pinto at hindi bababa sa 7 matipunong lalaki ang lumabas mula sa bawat sasakyan. Kasabay nito, dumaan ang ilang itim na sasakyan mula sa ibang kalye. Hindi nagtagal ay humigit kumulang 100 sasakyan ang pumarode sa harap ni Tyr. Hindi bababa sa 100 mukhang galit na lalaki ang lumitaw. Ang ilang mukhang gangster na lalaki ay humakbang pasulong mula sa karamihan, magalang na binati sina Fon at Lily. Kuya Fon! Kuya Fon! Isang lalaking nakasuot ng eye patch, na kilala rin bilang eye patch, ang galit na nagtanong kay Fon, sino ang nangahas na magdala ng pinsala sa iyo? Lumingon si Fon para makita si Tyr na papaalis na ng airport. Nagulat siya na hindi tumakas si Tyr sa normal na lane exit. Noong una ay binalak niyang ilagay ang kanyang mga tauhan sa lahat ng labasan, na gustong harangin si Tyr. Pero, parang hindi na niya kailangang pumunta sa lahat ng problemang iyon ngayon. Siya yun. Itinuro ni Fon si Tyr na may ekspresyon ng galit. Sinundan ni Eyepatch at ilang iba pang senior na miyembro, nagsindi ng tabako si Fon at nagsimulang humarap kay Tyr na parang isang gangster na amo. Anak, ang dami mong lakas ng loob. You actually dare to come right at me, front and center. Akala mo ba ganyan ka sa eroplano, para hawakan man lang ako? Sinabi ko rin na haharapin kita kapag bumaba na tayo ng eroplano at nasabi ko na, kaya gagawin ko. Habang nagsasalita si Fon, ang higit sa 100 gangster ay nagsimulang magtipon sa paligid ni Tyr, pinalibutan siya. You actually managed to gather so many people. Tumingin si Tyr sa mga tao at pinunasan ang kanyang mga temples. Isang grupo ng mga kaawa-awa. Tumalo ng eye patch. Ano ba ang minamanhid mo? Alam mo ba kung sino ang nasaktan mo? Kung hindi ko napupuksa ang balat mo ngayon, papalitan ko ang pangalan ko. Marahil ay sabik na magpakitang gila sa harap ni Fon, inilabas ni eye patch ang kanyang punyal at lumapit kay Tyr. Ang mga taong ito ay may malaking impluwensya sa underground na mundo at nakasanayan na nilang gumawa ng mga bagay kung ano ang gusto nila. Wala silang pakialam kung kasalukuyang nakatayo sila sa harap ng entrance ng airport. Binalak ni Eyepatch na bigyan ng ilang magagandang saksak ang katawan ni Tyr bago niya dalhin kay Fon. Lumapit siya at agad na ibinaba ang kanyang punyal papunta sa guya ni Tyr. Pasimpleng itinaas ni Tyr ang kanyang kamay, at biglang lumitaw ang punyal sa kanyang pagkakahawak. Ang kamay ni Eyepatch ay inipit ang punyal sa kanyang palad. Arg! Isang masakit na sigaw ang pinakawala ni Eyepatch at halos mawala ng malay habang nakatingin sa punyal na nakabaon ng malalim sa kanyang palad. Ang iba ay natulala. Hindi nila akalain na saisabayan pa ni Tyr ang pagbibiro kahit na malapit na siyang mabugbog. Namula si Fon dahil sa galit. Sa kanyang dagandong, kunin mo siya. Susuntukin ng kanyang mga tauhan si Tyr. Tumahimik ka, Mr. Lee. Maya-maya pa, nagmamadaling dumating ang flight attendant na sinundan ng isang grupo ng security sa airport. Lumapit siya kay Fon at sinabing, Mr. Lee, ito ang paliparan, mangyaring sundin ang mga batas o harapin ang mga legal na kahihinatnan. How dare you? Binatukan ni Fon ang flight attendant sa tapat ng mukha. Walang magagawa kahit na pumatay ako ng tao dito. Nawala ng balanse ang flight attendant dahil sa sampal. Nang makita iyon, nanatili sa kanilang posisyon ang mga security guard. Isang matuwid na tao mismo, ang flight attendant ay nangako na lutisin ang bagay dahil ito ay nagmula sa flight na kanyang sineserbisyuhan. Susubukan na sana niyang muli ang swerte sa pag-defuse sa sitwasyon, ngunit hinaila siya pabalik ni Tyr. I appreciate your kindness, buddy, but you shouldn't do this. Sir, I told you don't exit from here.
See, things have gotten out of control now. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako. Tinapik ni Tyr ang balikat ng flight attendant at nagsimulang maglakad papunta kay Fawn. Hindi na naglakas loob ang flight attendant na habulin si Tyr at magsalita pa. Ang mga bagay ay nabuo na hanggang sa puntong ito, at wala na siyang kapangyarihang baguhin ang anuman. Isa lang siyang flight attendant sa airport, at ang isang underground big boss na tulad ni Fawn ay siguradong hindi siya bibigyan ng kahit anong mukha. Kung patuloy siyang makikialam, natatakot siyang madala rin siya sa usapin. Sa huli, napabuntong hininga na lamang ang flight attendant habang tahimik na nagdarasal sa kanyang puso para kay Tyr. Kabanata 1507. Lahat ng kabayo ng hari at lahat ng lalaki ng hari. Nakatayo si Tyr, may 5 metro lamang ang layo mula kay Fawn Lee. Siya ay kalmado tulad ng dati at tumingin sa karamihan ng tao na parang sila ay isang grupo ng mga hanggal, na kung saan ay ang katotohanan. Ang mga taong ito ay hindi gaanong mahalaga at hindi sila karapat-dapat sa panahon ni Tyr. Anak, sumuko ka at baka maligtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, dahil napanatili niyang kalmado ang lahat, biglang ngumiti si Tyr ng nakakatakot. Gusto mo akong patayin? Tanong niya sa sarcastic na tono na nakangiti pa rin. Ano sa tingin mo? Well, magsisisi ka. Ha ha ha. Tumawa si Fawn na para bang narinig niya ang pinakamalaking biro ng taon. Hindi mo ba alam kung ano ang nangyayari ngayon? Ako ang hari ng Imperial Capital City, at hinding-hindi ko pagsisisihan ang pagbaba ng isang tao. Ang hari ng Imperial Capital City. Halos pumikit si Tyr. Ang pinakamakapangyarihang entidad sa Imperial Capital City dati ay ang 4 na emperador. Ngayon, malamang na si Tyr iyon, dahil 3 na lang sa mga emperador ang natitira, at kahit noon pa man, kailangan nilang igalang ang kagustuhan ni Tyr. Hindi mo naiintindihan ang nangyayari, mahinahong sabi ni Tyr, marahang pinisil ang kanyang mga templo. Ano ito? Kinasusuklaman ni Fawn ang kasalukuyang ugali ni Tyr. Sa isip ni Fawn, kasama ng lahat ng tauhan niya na nakapalibot kay Tyr, dapat nakaluhod ang binata sa lupa at nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Gayunpaman, napakamayabang pa rin niya na ikinagalit ni Fawn. Kunin mo siya, everyone, get him now. Umungol si Fawn. Inilagay ni Tyr ang isang daliri sa kanyang labi, siya. Sira ka. Tumingin ka na lang sa likod mo. Anong nasa likod ko? Nalilito, lumingon si Fawn at nabigla sa kanyang kaibuturan. Hindi lang si Fawn, napalingon din ang mga kampanya. Maging ang flight attendant at ang mga security guard ay napalingon sa direksyong iyon. Isang ambon ang bumagsak mula sa kalangitan habang umiihip ang malamig na hangin sa mga lansangan. Biglang, tila tumahimik ang lahat sa mundo, tanging ang dumadagendong na tunog ng mga makina ng sasakyan ang maririnig. Isang convoy ng mga mag-agarang sasakyan, at marami pang iba't ibang mamahaling sasakyan. Lumitaw sila sa maraming bilang mula sa lahat ng direksyon at pinuna ng espasyo sa harap ng paliparan. Anong nangyayari? Nataranta ang lahat nang makita ang biglaang paglitaw ng maraming mamahaling sasakyan. Bumukas ang mga pinto at nagsimulang lumabas sa mga sasakyan ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Dala nila ang hangin ng pangangibabaw na hindi kailanman mapapantayan ni Fawn at ng kanyang mga nasasakupan. Shane Long ng Long family. Paul Nevet, pinuno ng pamilya Nevet. Ang chairman ng Summit Group, si Ruth Ziegler. Bamalea. Habang ang mga kilalang tao ng Imperial Capital City ay lumabas sa kanilang mga sasakyan, ang kanilang mga nasasakupan ay naghihintay na may mga payong, ngunit tinanggihan nila ang mga ito. Nakahanay silang nakatayo na may solemn na ekspresyon sa kanilang mga mukha, tulad ng mga junior na nakatayo sa harap ng kanilang mga nakatatanda. Kakasabi pa lang ni Fawn na siya ang hari ng Imperial Capital City, ngunit sa totoo lang, madali siyang madurudge ng sinuman sa mga taong ito na kara-rating lang. Ito ay isang nakakatakot na line-up. Ngunit, ang sumunod na nangyari ay nagdala ito sa susunod na antas. Mula sa magarang sasakyan, lumabas ang mas malalaking kuha, na agad namang nakilala ng lahat ng naroroon, kasama na si Fawn. Una ay dumating si Celia Regulus, ang treasured daughter ng Regulus Imperial family at paboritong apo ni Silas Regulus. Anong ginagawa niya dito? Sinundan siya ni Celio Windsor ng pamilya Windsor, isa sa 3 noble imperial families ng Imperial Capital City. Bilang anak ng padre de pamilya, siya ang susunod sa pila para pumalit.
Nang lumitaw ang dalawa, si Fon at ang kanyang mga tauhan ay nakaramdam ng matinding kaba sa kanilang dibdib. At pagkatapos, may ibang lumabas sa sasakyan na si Leonardo Alroy, ang pansamantalang pinuno ng pamilya Alroy, isa pa sa 3 pamilya ng Imperial. Pakiramdam ni Fon ay nagyelo ang kanyang dugo. Wala siyang ideya kung bakit lumitaw ang mga kilalang tao, ngunit ang nakikita lamang nila ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa. Biglang may sumigaw sa crowd, "The Mad King." Si Dalton Alroy, ang Mad King. Nalipat ang atensyon ng lahat sa huling magarang sasakyan, kung saan makikita ang isang matandang lalaki na lumabas ng sasakyan. Bumubuhos pa rin ang ulan mula sa langit, ngunit walang may payong sa kanilang mga ulo, maging si Leonardo o si Celia. Paglabas ni Dalton sa sasakyan, agad na may hawak na payong si Leonardo sa ulo ng kanyang ama. Sandali lang. Nagtinginan si Fon at ang mga tauhan niya na nagtataka. Labis silang natakot. Ganoon din ang masasabi para sa flight attendant at mga security guard na nasa bibig nila ang kanilang mga puso. Ito ang mga aktwal na kilalang tao ng Imperial Capital City. Bakit lumabas silang lahat sa airport? Naghihintay ba sila ng pagdating ng isang tao? Ito ay hindi magkaroon ng kahulugan, bagaman. Sino sa komunidad ng martial arts ng Celestial Empire ang maaaring mag-udyok sa Mad King mismo na magpakita ng personal? Nang makita ang engranding pagtanggap, si Tyr ay napuno ng pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Bumalik lang siya para imbestigahan ang pagkamatay ni Sean Yarn, hindi para umakyat sa anumang trono. Bakit ipinagpilitan ng kanyang lolo ang ganoong palabas? Si Dalton, na sinundan ni Leonardo, Celia, Celio, at ang iba pang convoy, ay lumapit kay Tyr. Nang makita silang lumalapit, ang bahagyang pipi na si Lasp ay nagmamadaling nagtanong, "Kuya Fon, dumating ba sila para kunin ka? Bakit hindi mo sinabi sa amin iyon? Sinong mag-aakalang ang Mad King mismo ang dumating para salubungin ang iyong pagbabalik?" Tumahimik ka. Halos mahimatay si Fon sa sinabi ni Lasp. Naunawaan niyang mabuti ang kanyang halaga, paano naging posible ang ganoong bagay. Hindi niya kakayanin ang kahihinatnan kung ito ay narinig ng iba. Basang-basa ng pawis, nagmamadaling inutusan ni Fon ang kanyang mga tauhan na umiwas sa daan, "They're coming. Move, move. Don't block their way." Kabanata 1508. Pinakamahusay sa Celestial Empire. Sinundan ng kanyang mga tao, naglakad si Dalton papunta kay Tyr. "Lolo," bati ni Tyr, isang mahinang ngiti na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mukha. Tumanggaw si Dalton, lumapit kay Tyr, at binigyan siya ng isang masiglang tapik sa balikat. "Nabalitaan ko ang nangyari sa Thailand. Ngayon, ang Regal Palace ay muling gumawa ng pangalan para sa sarili nito sa mundo. Wala akong choice." Napabuntong hininga si Tyr. "Sa pagkakataong ito, dumanas din kami ng matinding pagkatalo. Ito ang buhay sa pamayanan ng martial arts. Kapag sinimulan mo ang paglalakbay, hindi na magkakaroon ng paraan," sagot ni Dalton. "Naiintindihan ko po, Lolo." Habang nag-uusap sina Tyr at Dalton, nakatayo ng maayos ang mga kilalang tao sa likod ng huli. Samantala, sa tabi nila, gulat na gulat si Fon at ang kanyang mga tauhan. "Lolo." Tinatawag niya ang Mad King, Lolo. Regal Palace. Siya si Tyr Summers ng Regal Palace. Napaisip si Fon sa sarili. Walang salita ang makapaglalarawan sa kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Siya ay napuno ng isang pakiramdam ng malungkot na kawalan ng pag-asa. Ang binatang ito ay isang taong napakalakas at maimpluwensyang at nagawa ni Fon na masaktan siya. Muntik na siyang maitim, habang si Lasp at ang iba pa ay pawis na kasing puti ng mga kumot. Ang taong bugbugin nila ay apo ng Mad King. Ang lahat ng mga taong ito ay sumalubong lamang sa kanyang pagbabalik. Ano sa tingin nila ang ginagawa nila dito? Ang pulutong ng 100 lalaki sa una ay pag-alit na gustong turuan si Tyr ng isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Gayunpaman, sila ay mukhang lubhang nanlulumo ngayon sa kawalan ng kung ano ang dapat nilang gawin. Lumapit si Celio kay Fon at tumahol, "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Hindi na napigil ang manginig si Fon. Dumadaan lang." Napakunot ang noo ni Celio nang si Tyr ay nagpakawala ng tawa at sinabing, "Dumating sila para pigilan ako sa pag-alis. Nag-away kami ng kalbong iyon sa eroplano, at tinipon niya rito ang mga tauhan niya nang bumaba kami. Gusto niya daw akong patayin.
Ano? Lahat, pati si Dalton, ay agad na napalingon kay Fawn. Sa ilalim ng matatalim na titig ng mga taong ito, naramdaman ni Fawn at ng kanyang mga tauhan na sila ay biktima na tinatitigan ng hindi mabilang na gutom na mga lobo. Ito ay isang pakiramdam na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Isang hindi pagkakaunawaan lang. Lumuhad si Fawn at tumingin kay Tyr na may nagmamakaawa na mga mata. Pero, bakit naman siya aalalahanan ni Tyr? Sa oras na ito, naglalakad na sila ni Dalton patungo sa isang sasakyan. Binigyan ni Celio ng malakas na sipa si Fawn at tumahol, "How dare you? Alam mo ba kung sino siya? Hindi mo magugustuhan ang darating. Pakiusap, patawarin mo ako, Master Windsor, nakikiusap ako sa iyo." Patuloy ang pag-iyak at paghingi ni Fawn ng awa, ngunit huli na ang lahat, dahil agad na inutusan ni Celio ang kanyang mga tauhan na tipunin ang grupo ni Fawn. How dare they try to harm Tyr? Yun nga lang, ang buhay nila na alam nilang katatapos lang. Sinundan ni Celia, Leonardo, at ang iba pang convoy, umalis sina Tyr at Dalton sa lugar. Bago sumakay sa sasakyan, tila may naalala si Tyr at tumalikod, naglakad patungo sa crowd. Anong gusto niya? Nagtungo si Tyr sa flight attendant, na laking gulat niya nang malaman ang pagkakakilanlan ng binata. Nang makita niya si Tyr na naglalakad palapit sa kanya, naramdaman niyang tumigil sandali ang pagdaloy ng kanyang dugo. "What is your name?" Mahinahong tanong ni Tyr. "Mongo. Mongo Jack. Ham." Tyr looked the other man up and down, then patted him on the shoulder. "You're a good man." With that, tumalikod na siya, at umalis papunta sa kotse niya. Pinanood ng flight attendant ang pag-alis ni Tyr, at hindi na bumalik sa kanyang katinoan hanggang sa dumating ang mga security guard at binati siya. Sa buong pagsubok, tinupad niya ang kanyang mga prinsipyo at responsibilidad, na inuuna ang kapakanan ng mga pasahero. Obvious naman na siya ay isang lalaking may integridad, na humantong sa pagsang-ayon ni Tyr sa huli. Kahit na ito ay isang statement lamang, para sa isang flight attendant tulad ni Mongo, ito ay isang pagkakataon. Ang sinabi ni Tyr ay narinig sana ng mga kilalang tao na nakatayo sa paligid. Hindi ito nangangahulugan na ang kanyang kinabukasan ay tiyak, ngunit ang isang promosyon at pagtaas ay madaling makamit kapag ang sinuman sa mga lalaking ito ay nagpahayag ng magandang salita para sa kanya sa mga taong namamahala sa paliparan. Nagkaroon pa rin ng hustisya sa mundo. Makukuha ng mga mabait na tao ang pagkilalang nararapat sa kanila. Nakasakay sina Tyr at Dalton sa isang magarang sasakyan at dumating sa Alroy Manor sa isang malaking pag-unlad ng mga sasakyan, kung saan naghanda na si Dalton ng isang handaan. Natagpuan ni Tyr ang buong pagsubok na medyo labis. Nag-toast siya kay Dalton at sinabing, "I appreciate your hospitality, but I think it's a little over the top." Napatingin si Dalton kay Tyr. "Hindi mo dapat sabihin ang mga bagay na ito. Gusto kong malaman ng lahat sa Imperial Capital City na nalampasan na ngayon ng apo ko ang 3 emperador at naging pinakamakapangyarihang tao sa pamayanan ng martial arts ng Imperial Capital City." Paghinto at pag-iling ng kanyang ulo, dagdag ni Dalton, "Sandali. Hindi lang Imperial Capital City, kundi ang kabuuan ng Celestial Empire. Ang pinakadakilang tao sa komunidad ng martial arts ng Celestial Empire." Biglang naningkit ang mga mata ni Tyr dahil pakiramdam niya ay may kung ano. Matapos ang ilang matitinding aktibidad sa pag-iisip, sa wakas ay natauhan siya at tumingin kay Dalton ng hindi nasisiyahan. "Hindi lang ikaw ang nakaisip nito, di ba, Lolo? Hindi ka ganoon magbiro sa isang tao. Ituwid mo ako kung mali ako, ngunit ang War Emperor ba, si Silas Regulus, ang utak sa likod ng pakana na ito." Kabanata 1509. Isang bagong hari. Ano ang kinalaman nito sa matandang fox na iyon? Si Dalton bristled. "He's busy handling the Dragon Squad." Noon ay biglang napagtanto ni Dalton na may nadulas siya at dali-daling itinikom ang kanyang bibig. Napabuntong hininga si Tyr. "So, ganyan. Bakit parang natuto ka ng manayre ng iba simula nang mawala ang kakayahan mo, Lolo?" "Ano? Talaga?" Patuloy na nagkunwaring kamangmangan si Dalton. "You're reading too much into it, Tyr. I'm not trying to screw you over." "Talaga?" Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata. "Ang dahilan kung bakit mo ginawa ang napakalaking palabas ng pagsundo sa akin mula sa airport ay upang ipaalam sa lahat sa Imperial Capital City na kinuha ko ang Caesar King, Andraste Chiver.
Dahil dyan, nalampasan ko ang kasalukuyang katayuan ko sa 4 na emperador. Ako na ngayon ang pinakamagaling sa komunidad ng martial arts ng Celestial Empire. Ngunit, hindi mo ito ginagawa para sa aking kapakanan. Sinusubukan mong sikuhin ako sa nangunguna sa pagbubuga ng apoy sa iyong lugar, tama ba ako? Pulang-pula ang mukha ni Dalton. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko talaga maintindihan ang ibig mong sabihin. Nagsalin si Tyr ng isang baso ng alak para kay Dalton. Stop faking it, Lolo. Ang sinaunang martial arts world ay nangangati na kumilos. Pumunta ako sa Imperial Capital City para sa sikreto ng pamilya Yarn. Namatay si Lolo Sean sa pamamagitan ng mga kamay ng Sacred Association na si Ostermore. Masasasangkot ang martial arts community ng Celestial Empire sa sinaunang martial arts world. Ngunit, ang mga lalaki ng sinaunang martial arts world ay hindi magtutuon ng pansin sa mga ordinaryong lalaki ng martial arts community ng Celestial Empire. Kung gusto nila upang gumawa ng mga alon, hahanapin nila ang 4 na emperador. Gayunpaman, itinulak mo ako ngayon sa spotlight at ginawa akong tanyag sa komunidad ng martial arts ng Celestial Empire. Hindi ba't dahil gusto mong ilihis ang kanilang atensyon sa akin, habang sinasamantala mo ang pagkakataong mamuhay ng payapa? Tumaas ang kilay ni Dalton. Nakita ni Tyr ang lahat. Tama ang hula niya. Oo naman, ang mga lumang fox ay may sariling intensyon. Itinulak ng Mad King ang sarili niyang apo sa spotlight para lang mabuhay ang kanyang mga araw sa kapayapaan. Iniwan nitong tulala si Tyr. Ngayong nakita na siya ni Tyr, hindi na itinago ni Dalton ang kanyang mga pukana. Humalaklak siya at sinabing, Tyr, bawat edad ay nagdudulot ng mga bagong henyo sa marangal na lupaing ito. Ginagawa iyon ng panahon na hindi maiiwasan sa bawat propesyon. Ang komunidad ng martial arts ng Celestial Empire ay iginagalang ang 4 na emperador sa nakalipas na 2 dekada. Ang 4 na emperador din ang nangunguna ng ang mga sakuna ay tumama sa komunidad ng martial arts. Si Andraste Cheever ay hindi masyadong masamang tao noong panahong iyon. Ngunit, binago ng panahon ang lahat. Ngayon, ang 4 na emperador ng Celestial Empire ay patay na sa pangalan. Ang iyong Panginoon, ang pulubi na hari, si Notice Windsor, ay sumali sa sinaunang martial arts world. Ang matandang Zoro, ang War Emperor, ang namuno sa Dragon. At ang Dragon Squad ay konektado din sa sinaunang martial arts world. Namatay si Andraste Cheever sa pamamagitan ng iyong kamay, habang nawalan ako ng kakayahan. Tyr, kailangan na ngayon ng martial arts community ng Celestial Empire ng mamumuno. Ang maraming tao na walang figurehead ay magdadala ng kaguluhan kung walang kukuha ng mantle na mamuno. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Tyr sa sandaling iyon, naramdaman niyang bumigat ang pasanin sa kanyang mga balikat. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi isang bagay na gusto ni Tyr. Ang tanging nais niya ay makasama ang kanyang pamilya at mamuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang maayos na paraan. Ngunit, natagpuan ni Tyr ang kanyang sarili na lumalayo sa kanyang panaginip. Lolo, ayoko ng katanyagan at kayamanan. Gusto ko lang maging ordinaryong tao kung kaya ko. I'll stay home with my wife and children, go for walk with them after we dinner, magbakasyon para makapag-relax kapag may day off, ani Tyr. Huminga ng malalim si Dalton. Iyon din ang pangarap ko noong kabataan ko. Pero, may kasabihan na basta bahagi tayo ng martial arts community, wala tayong free will. Ngayong nawala na ang 4 na emperador sa yugto ng kasaysayan, ang pasanin ay nahuhulog sa iyo, Tyr. Kapag ang kakayahan ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na taas, wala na siyang paraan upang bumalik kahit na gusto nila. So, don't blame me. I had no choice. Binuhusan ni Dalton ng isang baso ng alak si Tyr. Mula ngayon, ikaw, Tyr Summers, ang magiging hari ng bagong henerasyon ng martial arts community ng Celestial Empire. Ang nag-iisang Summers King. The Summers King. Mula ngayon, malalaman na ng martial arts community ng Celestial Empire ang titulo mo bilang Summers King. Nawala ng magawa si Tyr nang marinig ang hindi pamilyar na pamagat. Kailangan bang ganito, Lolo? Oo. Seryosong tumango si Dalton. I have already had this name circulated from the moment you decided to come to the Imperial Capital City.
Ang mga pamilyang imperial, ang mga maharlikang pamilya, at maging ang mga pangunahing maginoo ng lupain, ay makikilala kayong lahat bilang ang Summer's King. Ikaw na ngayon ang numero 1 tao sa komunidad ng martial arts ng Celestial Empire. Frustration na bulalas ni Tyr. Hindi siya nakaramdam ng kahit katiting na kagalakan na dumating sa gayong napakalawak na kapangyarihan. Sa kabaligtaran, pakiramdam niya ay wala siyang pagpipilian. Pero kung paano na ang mga pangyayari ngayon, hindi siya makatanggi. Huwag na nating pag-usapan. Halika, Lolo. Inuman tayo. Tama ka. Masayang nagpatuloy sa pag-inom ang dalawa habang lantaran silang nag-uusap. Nang halos maubos na ang alak, sa wakas ay dinala ni Tyr ang pangunahing paksa. Lolo, pumunta ako sa Imperial Capital City para ipaghiganti si Lolo Sean. Tila gusto niyang ipasa sa akin ang ilang impormasyon bago siya mamatay. Sa tingin ko ang impormasyong ito ay maaaring may kinalaman sa sikreto sa likod ng paglipol ng pamilya ng Yarn. Lolo, noong ang pamilya ng Yarn ay inilabas ng sinaunang martial arts world, ikaw ang pumasok upang pigilan sila. Kaya, ano ang sikreto na ito? Sa puntong ito ng pag-uusap, naging solemna si Dalton. Aniya, nalulungkot din ako tungkol sa kung paano naglaro ang mga bagay ni Sean. Noong panahong iyon, nalaman ko na may nagsisikap na hulihin siya. Ngunit, nang ihatid ko ang aking mga tauhan sa pamilya ng Yarn, may napatay na. I have to say, we, who are in the martial arts community, are still too vulnerable when faced against the ancient martial arts world. As for the Yarn family's secret, I also don't know exactly what it is. Even you have no idea. Bahagyang sumimangot si Tyr, Lolo, this isn't some sore subject, di ba? Hindi. Matatag na umiling si Dalton. 20 taon na ang nakararaan, ang Yarn family ang pinakamalaking intelligence organization sa Imperial Capital City. Ang pinuno ng pamilya ng Yarn noong panahong iyon ay ang ikatlong tiyuhin ni Sean, si Liam Yarn. Kaibigan ko rin siya. Pagkatapos, sa isang pagkakataon, biglang nawala si Liam sa loob ng 3 buwan. Pagbalik niya sa Imperial Capital City, isinara niya ang kanyang mga pinto at tumanggi na lumabas. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang balak. Na-curious din ako, kaya nagplano akong puntahan siya at tanungin siya ng personal. Gayunpaman, ang pamilya ng Yarn ay nalipol noong gabing iyon. Isang pamilya na may 63 tao, mula sa isang 80 taong gulang na babae hanggang isang 3 taong gulang na anak, walang nakaligtas maliban kay Sean. Kabanata 1510. Ang pagkasira ng pamilya ng Yarn. Natahimik si Tyr nang marinig ang sinabi ng kanyang lolo. Ilang sandali pa bago muling nagtanong si Tyr, Lolo, ang sikreto ng pamilyang Yarn noon pa man. Anong klaseng sikreto ito? Bakit humantong sa pagkawasak ng pamilya? Nabalitaan ko rin na isang pamilya mula sa sinaunang martial arts world ang sumire sa Yarn family, di ba? No, it wasn't. Dalton resolutely shook his head. When I went to the Yarn family's residence, I one-handedly fought them off. Kung ito ay isang pamilya mula sa sinaunang martial arts world, hindi ko na magagawang gawin mo yan. Natigilan si Tyr. Ito ay hindi isang pamilya mula sa sinaunang martial arts world. Kung gayon, sino iyon, Lolo? Huminga, sinabi ni Dalton, ang sagradong samahan. Hindi pamilyar si Tyr sa organisasyon, kung saan parehong miyembro sina Ostermore at Darkshire. Noon, nilipol ng Sacred Association ang Yarn family dahil sa isang lihim. At ngayon, ang dahilan kung bakit dinala ni Oster ang kanyang mga tauhan upang hulihin si Sean ay tiyak na dahil sa sikretong iyon. Kaya, mula sa simula hanggang sa wakas, ang Sacred Association ang nagpaplano sa likod ng mga eksena. Lolo, ano ang sikreto ng pamilyang Yarn? Tanong ulit ni Tyr. Gayunpaman, tumahimik si Dalton habang ang kanyang ekspresyon ay lalong naging solemna. Hindi ko alam kung ano ang sikretong ito, sa wakas ay sumagot si Dalton pagkatapos manatiling walang imat ng ilang oras. You don't know. Nagulat si Tyr na napasulyap ng tingin sa hinala ang paraan ni Dalton. Lolo, hindi ka naman nagsisinungaling sa akin, di ba? Matalim na sulyap ni Dalton kay Tyr. Why would I joke with you about such things, kid? Hindi ko talaga alam ang sikreto ng pamilya Yarn. Hindi nagkusa si Sean na sabihin sa akin, ni hindi ako nagtanong. Dahil di ko maitatanong.
Sabihin mo kung ano. Sumagot si Dalton, ang lihim na ito ay hindi isang bagay na maaari nating makausap, mga ordinaryong lalaki ng komunidad ng martial arts. Kahit na isa ako sa 4 na emperador noon, wala na ito sa aking mga kamay. Dahil sa sandaling malalaman ko ito, magdudulot ito ng pagkawasak ng buong pamilya Alroy. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tyr ang pagbagsak ng kanyang puso. Mukhang nagkaintindihan na sila. Ang sikreto ay kabilang sa sinaunang martial arts world. Ang isang mortal na lungsod ay hindi kwalipikadong magpatong ng kanilang mga kamay dito. Ang pinuno ng pamilya ng Yarn ay nakipag-ugnayan dito, at bilang isang resulta, ang pamilya ng Yarn ay naalis. Upang maprotektahan ang kanyang pamilya, hindi hinanap ni Dalton ang sikreto. Itinaas ni Tyr ang kanyang baba. Lolo, pinatay ni Ostermore si Lolo Sean. Kailangan kong ipaghiganti siya. Paulit-ulit akong binibigyan ni Lolo Sean ng mga mensahe bago siya namatay. Pakiramdam ko gusto niyang malaman ko ang sikretong iyon. Oo, tumango si Dalton. Ngayong dumating na tayo sa puntong ito, wala nang babalikan. At kumpara sa dati, ang iyong kakayahan ay maaaring magpapahintulot sa iyo na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa sinaunang martial arts world. Dapat mong matuklasan ang sikretong ito. Sa sinabi nito, napatingin si Dalton sa langit sa labas. Maaga pa naman. Magkasama tayong pumunta sa mga guho ng tahanan ng pamilya ng Yarn. Sige. Direktang nagmaneho ang dalawa patungo sa mga guho ng tahanan ng pamilya Yarn nang walang pag-aalinlangan. Ito ang unang pagkakataon na nakapunta rito si Tyr. Mula pa lamang sa mga sira-sirang pader sa harapan niya, naiisip na niya ang nakaraang kaluwalhatian ng pamilya Yarn. Nakatayo sa harap ng mga guho, sinabi ni Dalton, pagkatapos mapuksa ang pamilya ng Yarn, ang manor na ito ay nakuha ng pamilya Alroy. Hindi ko pinahintulutan ng sino man na hawakan ito sa lahat ng mga taon na ito, umaasa na ang mga inapo ng pamilyang Yarn ay balang araw ibalik ang kaluwalhatian ng kanilang pamilya. Sino bang mag-aakala na ang natitirang bloodline ng Yarn family ay mapapawi? Isang saplot ng dilimang bumalot sa mukha ni Dalton habang nagsasalita siya. Siya ay isang mabuting kaibigan ni Liam. Hindi maganda ang pakiramdam niya na makitang ganap na nawasak ang pamilya ng isang mabuting kaibigan. Tila nalulumbay din ang mood ni Tyr. Medyo disoriented, gumala siya sa mga guho, kung saan nakakita siya ng mga palatandaan ng labanan. Ang mga marka ay bago. Bilang karagdagan sa mga pulang mantsa ng dugo, may ilang bitik-bitik na marka ng espada sa mga dingding ng mga guho. Nai-imagine ni Tyr kung paanong sa araw na pinamunuan niya ang labanan sa pagitan ng Regal Palace at Darkshire, nagkaroon din ng matinding kalunos-lunos na labanan ang nangyari dito sa tirahan ng pamilya Yarn. Natapos ang labanan sa pagkatalo ni Sean sa kamay ni Ostermore at ng iba pa. Sa wakas, nahulog si Sean sa mamamatay tao na pukana ni Oster. Ostermore. Naikuyom ng hindi sinasadya ang mga kamao ni Tyr. Lahat ng naranasan niya kay Sean noong bata pa siya ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Masasabing noon, maliban sa kanyang lolo na si King Summers, si Sean ang pinakamalapit sa kanya. Ngayong namatay na ang kanyang lolo Sean, paanong hindi makapaghiganti si Tyr para sa kanya? Ni Tyr o Dalton ay walang oras na magdalamhati at managhoy. Nagsimula silang maghanap ng iba't ibang mga pahiwatig sa mga guho ng bahay, sinusubukan na makahanap ng kahit ano. Gayunpaman, pagkatapos ng abala sa loob ng isang oras, wala ni isa sa kanila ang nakakita, kahit na dumaan sa bawat sulok ng mga guho ng Yarn Family Estate. Sa huli ay umupo si Dayton sa isang malaking bato at sinindihan ang kanyang smoke pipe. It's definitely impossible to check this way. Tyr, pinadalhan ka ba ni Sean ng video on his deathbed? Tumango si Tyr at sumagot, oo, lolo. Si Ostermore ng Sacred Association ang nagpadala nito sa akin. Nakuha ko ang Darkshire noong mga oras na iyon. Gusto ni Oster na gamitin si Lolo Sean bilang bargaining chip para makipag-ayos para sa buhay ni Darkshire. Pero sa huli, nagpakamatay si Lolo Sean para hindi na ako mahirapan. Lumutang ang kalungkutan sa puso ni Tyr habang nagsasalita. Tumango si Dalton. Bago siya namatay, may ipinasa ba siyang mensahe sa iyo o may sinabi ba siya sa iyo? Sabihin mo sa akin kung ano. Itinaas ni Tyr ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay. May sinabi nga si Lolo Sean, pero ang mga salitang iyon ay parang walang kinalaman sa sikretong ito.
Sabi niya. Ulitin pa lang sana ni Tyr ang mga sinabi sa kanya ni Sean bago siya nagpakamatay, bigla niyang narinig na umungol si Dalton, sino nandyan? Kaagad pagkatapos, tumingin si Dalton sa isang madilim na lugar sa hindi kalayuan, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang kidlat. Sa oras na ito, halos gabi na. Ang buong Yarn Family Manor ay nabalot ng makapal na takip silim, at ang paligid ay napuno ng walang buhay na kapaligiran. Biglang umungol si Dalton na ikinagulat ni Tyr. Sinundan niya ng tingin si Dalton at tumingin sa isang sulok. Gayunpaman, walang nakita si Tyr.